ang nakakagulo nga yun, yung mami ko, open siya about sex dun sa mga kabarkada ko. So yung mga kabarkada ko, nakakapagtanong sa kanya about that thing. Tapos ako, hindi. So ang gagawin ko, magtatanong ako sa mga kabarkada ko, sila yung magtatanong sa bayan. Ano yun? Kahit anong sabihin ko, pwede ko sabihin sa kanila. Like, sobrang, alam ko, 12 years old ako, una ako nagtanong sa sex tungkol sa nanay ko. So, sinagot naman niya ako ng maayos, di ba? So, pagkatapos nun, wala na. Parang, wala na yung boundaries. We're so open to everything. Kaya, okay, lahat nagagawa ko. Basta ba sinasabi ko sa kanila. Ano ba? Tama na. O hindi, I can't talk to them about sex. I can't. Ano lang, friends. Kasi, ano ewan ko, pag friends, mas comfortable ako. Pag sa kanila ino-open up, yung conversation about it, it doesn't come from me eh. Sila na yung nag-open up. Then, ako na lang yung magtatanong. Pero kung parents, no, it's a big no. Awkward. Dapat ang magulang maghanda rin. Kung gusto niyang gabayan yung anak niya tungkol sa sex at sexualidad, dapat maging handa siyang gawing klaro kung ano yung values niya, gawing klaro kung ano yung rules na gusto niyang ipataw sa anak niya tungkol dyan. Pero huwag maging sarado sa opinyon, huwag maging sarado sa mga tanong ng kanyang anak. Okay? Sex is such a normal part of our lives, diba? And it's a normal part of being a teenager. Okay? Dala yan ng pagbabago sa katawan, dala yan ng hormones. Mahirap na maghanap ng mala Maria Clara ngayon. Kaya hindi na sila ganun ka-conservative gaya nung araw. I want to wear this, I want to wear that. Kasi before, like, you have to be this and be that. Being who you are. Sa generation ngayon, parang na silang tumayo sa sarili nila, katulad ko. I'm only 19 years old, nag-work na ako kagad, and then single mom. Marami nang ang alam ngayon ng kabataan dahil na rin sa pagsulpot ng iba't ibang gadgets na nagpapadali sa komunikasyon at palitan ng mga ideya, teknolohiya, kultura at impormasyon. I'm a very strong advocate of parents talking to their children about sex. Kasi mabuti nang manggaling sa magulang kesa sa, yun na nga, kesa sa internet, kesa sa sine, kesa sa kaibigan na wala rin namang alam yung kaibigan. Okay? So mabuting manggaling sa magulang kung ano yung dapat, kung ano yung hindi dapat. Yung mga magulang, pag nagtanong ka sa kanila ng gano'n, parang yung isipin nila, ginagawa mo niya. Ako, sinasabi ko, nabibilang ako sa mga modernong kabataan ngayon. Nandiyan na ang technology. Ang dami ng kabataan ng may cellphone. Kahit na sabihin natin mga 11 years old, 12 years old, may cellphone na sila. Ang marami nang natututo ng internet during their grade school. Na ako, naranasan ko yung internet, college na ako. Young people today are exposed to the internet. They have friends online. Nag-chat sila, nagbablog sila. Marami sa kaibigan nila na hindi nila kilala. They have internet, they have cable TV. So they're very exposed to a lot of Western ideas. Gugulat ka kung ano yung alam ng kabataan. And parang nakakakaba isipin, no? For a parent. Kasi a lot of parents don't go online. Diba? Hindi naman sila nag-i-internet. Wala silang karanasan sa computers. Hindi nila alam kung ano yung alam pala nung anak nila. So, yun. So, parang that really is a source of, that really is a gap. Sa amin, hindi naman talaga malaki yung gap eh. Kasi bata pa parents ko para sa age ko eh. Dad ko, mga 42 lang. Mom ko, kaka 40 lang. So, hindi ganun kalaki yung gap. Tsaka, kahit bago yung culture, nakikita pa rin nila sa labas ng sa labas ng bahay. So naiintindihan pa rin talaga kami. Siguro may some stuff na mahirap sila maintindihan, pero in a way maintindihan pa rin nila. Pag nagsabi yung magulang mo sa'yo na parang, oh, gawin mo to, susundin mo kagad out of respect. Pero ngayon, kahit na hindi mo sundin, basta may rason ka, legitimate reason, pwede mo silang hindi sundin, pero magalang ka pa rin in the process. Parang ganun. So parang in that way, nagbabago yung ideya ng kabataan of ano yung magalang. Yung pagre-respeto, hindi lang siya nakalimit dun sa standards na ibinigay sa atin nung mga nakaraang panahon pa. Malaki kasi yung tiwala ko sa kanila nun.
lahat nung sinasabi nila, feeling ko, yun yung tama, yun yung right way. So, hindi kasi ako yung tao na, rebelde. Parang, pag hindi nila sinabing gawin ko yun, hindi ko talaga siya gagawin. Pwede naman ipakita yung paggalang in other ways eh. You obey your parents, ganyan, or you do well, parang ganon. Hindi lang pag-po at opo. Kasi pwede ka rin namang mag-po at opo, pero hindi mo ginagalang yung tao. Hindi naman na-downgrade yun, mano nun eh. Yun lang yung way natin talaga kasi yun yung nakikita natin before us. So, ibig sabihin, porket naging beso, tas hindi na mano, hindi naman ibig sabihin na nag-lessen yung respeto. Generation gap, it's so common. Bahagi yan ng isang proseso ng pagiging matanda. In the process, nagkakaroon sila ng conflict with the parents. Kasi kung ano yung gusto ng teenager, not necessarily yun ang gusto ng magulang. May proseso rin silang dinadaanan na tinatawag na autonomy development. Unti-unting humihiwalay sila sa impluensya, sa authority ng magulang nila. Dapat maging independent na. Kasi darating ang panahon, hindi naman tayo laging umaasa lang sa magulang. Today, more liberal. Liberal in the sense that they do whatever they want to do. They don't care what other people will think or what other people will say to them. Wild na rin kami. Kung ano yung gusto namin, yun na yung nasusunod. Naniniwala ako na hindi lang tayo pag-asa ng bayan. We're not only the future, but we're the present as well. Minsan lang kasi tayo maging kabataan eh. At naniniwala ako yung pagiging kabataan ay biyaya ng Diyos sa lahat, sa kanino man. Hindi mo na pwedeng maibalik yan. Pag lumampas yan, baka magsisi ka na, sayang, wala akong ginawa ng kabataan ako. Katulad din ng ibang teenager ang kabataang Pilipino, uhaw sa bagong karanasan at abala sa paghahanap at pagtuklas sa kanilang sarili. Sa maselang yugto na ito ng kanilang buhay, kailangan ang pangunawa at gabay ng magulang upang di sila mawalang direksyon sa kanilang buhay.